Agad na pangiwi si Veronica nang matapos ang ilang sandaling katahimikan, ay walang sabing mabilis siyang ibinaba ni Dalton. Akala ko ba maliligo? Puno ng pagtatakang tanong ni Veronica saka umayos ng tayo. You are a virgin. Paninigurong tanong ni Dalton, mabilis naman siyang tumango bilang sagot kasabay ng mas lalo pagtataka ng talikuran siya nito at mabilis na naglakad upang damputin sa sahig ang mga damit niyang hinubad kanina. Ano ba ang problema? Masama bang virgin ako? Tila isang batang inosente niyang tanong saka lalong nagtaka nang bigla siyang suman ng tingin ni Dalton habang tahimik na naglakad palapit sa kanya bitbit ang kanyang mga damit. Damn Veronica, how could you act all game and naughty with me when you are a fag virgin? Mariing tanong nito, nakagat na lamang naman ni Veronica ang pang-ibabang labi, kahit naman kasi siya ay hindi rin alam ang sagot. Bakit nga ba? Ganoon ka ba katanga Veronica? Tahimik niyang tanong sa sarili saka napayuko ng tuluyan itong makalapit sa kanya. What is so wrong with that, sir? Call me Dalton, don't be all formal with me right? Well, I need to be all formal, especially that you are so mad at me right now. I don't even know why you are mad now all of a sudden. Nakayuko pa rin niyang sabi, dahil na rin marahil sa pagkalito ay hindi niya na rin napigilan pang itago ang inis sa sariling tinig. Kung bakit ba naman kasi hindi niya makuhang maintindahan ang takbo ng pag-uugali ng kanyang boss. Tuloy pakiramdam niya ay isa siyang babaeng napaka-easy to get dahil ang labas ay siya pa itong halos nagre-regalo ng kanyang sarili kay Dalton. Don't need you to be formal with me, especially not right now, Veronica. Marlang sabi nito habang matamon pa ring nakatitig sa kanya, matalim na titig na pilit niya namang iniiwasan. Pakiramdam niya kasi ay malulusaw na lang siya bigla oras na tumingin siya sa mga mata nito. Bakit ka ba galit na galit sa aki? And no, I am not mad at you either, Veronica. Merong napakagat labi si Veronica dahil sa halos pasiga ng sabi nito, na natili rin siyang nakayuko. Hindi pa sapat iyon at nakuha niya pag umatras ng kaunti, palayo sa kanyang boss. Tila naging dahilan naman ng lalong pag-init ng ulo nito ang ginawa niya, rinig niya kasi ang malakas nitong pagbuga ng hangin na para ng iyon ang paraan nito upang pakalmihan ang sarili. I am not mad. Pabulong na sabi nito, marahang napatalon si Veronica sa gulat ng maya-maya pa ay maramdaman ang mainit nito kamay sa kanyang mukha ng pilit nitong iangat ang kanyang ulo. You are acting mad though. Mahina ang tinig niyang sabi kasabay ng malakas na kabig ng kanyang puso nang magtama ang kanilang mga mata. I said I am not mad, Veronica. I am pissed, that's different. Pissed? Why? Tanggang tanong niya rito, bakas ang pagtataka sa kanyang mukha at hindi niya itatanging talagang naguguluhan at nalilito na siya kinikilos ng kanyang boss. I just am. Bakit nga? Basta ka lang nabuwisit ng walang dahilan. You've got loose screws or something. Wala sa sariling tuloy-tuloy na sabi ni Veronica sa kamuling. Napayuko ng suman siya ng tingin ni Dalton. Oo, tingin ko masisiraan ako ng bait sa iyo, Veronica. Diretsyong sabi nito habang masama pa rin ang tingin sa kanya, agad namang napaangat ng tingin dito si Veronica sa kawala sa sariling napangisi. What the hell are you smiling about? Masungit na tanong nito na siya namang lalong ikinalaki ng kanyang ngiti bago sunod-sunod na umiling. Pinagtatawanan mo ba ako? Masama pa rin ang tingin na tanong nito sa kanya. No, hindi kita pinagtatawanan bakit ka tawa ng tawa? You look like a psycho. Laughing for no reason. I am not laughing at you, sorry hindi ko lang mapigilan, parang ngayon ko lang kasi narinig na nagtagalog ka, all this time. Thought you only speak English, to kabagay sa iyo ang nagtatagalog, makes you even more manly, Veronica said with full honesty. Dalton remained silent for a while, seconds later, Veronica thought she had seen a ghost of smile escape his lips. And for some reason, that simple smile made her happy. Uy, ngumiti ka. What's so amusing about seeing me smile, Veronica? Sabi nito sabay bumalik sa dating masungit na mukha. Wala, hindi ka kaya madalas na ngumiti, parang masyadong mahal ang tawa at ngiti mo. So I think seeing you smile even just a little is already a big achievement. Ngumiti rin naman ako kanina sa kusina, wala ka namang sinabi. Wala pa ring reaksyon na sabi nito. Oo nga, pero iba naman iyon ano. And how was it different? Okay, pinag-uusapan talaga natin ang tungkol dito,
As if this thing is the most important thing that ever happened between us. Anyway, sinasabi ko iba naman yung ngiti mo sa kusina kanina kasi nga, that smile was meant for everyone. And you smiled because of me now, so I am glad. Mahabang litanya ni Veronica, napatangu-tangu naman ang lalaki, ngunit agad rin siyang napasimangot nang marinig ang sinabi ng lalaki. Yeah, sino naman ang nagsabi sa iyong ikaw ang dahilan kaya ako ngumiti ngayon? Aba bakit? Sino pa ba ang magpapangiti sa iyo ngayon kung hindi ako lang dahil tayo lang naman dalawa rito, maliban na lang kung mayroon kang nakikita na hindi ko nakikita. Pilosopong sabi niya, hindi pa slaya na kontento at nakuha niya pang magpalingga-lingga sa loob ng silid at nagkunwaring tila may hinahanap. And here you go again goofing around, you know what? If only I could touch you right now, I should have punished you already, and trust me, the only way I want to punish you is in my bed and it would give me an absolute pleasure, however. Tuldok-tuldok, knowing that you are still untouched, I would never dare to do that. Do you have any idea how much it pissed me off? Ang kaninang pilyang ngisi ni Veronica ay agad naglaho, napalitan iyon panandali ang kaba na sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang kabang iyon ay naging pananabik. The fact that I am still a virgin piss you off. Is that what you mean? Veronica asked confused. She could not resist but bite her lip as she heard his loud and frustrated sigh. Dalton looked at her intently. Seconds later he slowly shook his head as he started speaking again. You are naive and innocent, Veronica. You have nothing to be ashamed of for being a virgin, and in fact you should be proud. Pero sabi mo naiinis. And you are just too innocent to think that I was talking about that. What pisses me off is that the way you are throwing yourself at me, I am already too close to fist on your body. You are making me want you more and more and just know how it makes me mad that I can't do anything about wanting you. Mahaba at tuloy-tuloy na sabi ni Dalton, agad naman siyang natigilan at wala nang nagawa kung hindi ang mapatanga na lamang sa kanyang matsong boss. Babuka pa sana ang bibig ni Dalton upang muling magsalita ngunit hindi na nito natuloy na nagsabay silang mapalingon sa nakasarado nitong pinto dahil sa sunod-sunod na pagkatok ng kung sino mula sa labas. May tao, nahintakutang sabi ni Veronica, doon niya lamang rin napagtantong wala siyang suot na pang-itaas at tanging ang kanyang panty lamang ang suot. Tarantang nagpalinga-linga si Veronica sa pagbabaka sakaling makahanap ng matatagwan. Habang siya ay natataranta, tila wala namang naging pakialam si Dalton. May tao, ulit niyang sabi sa kanyang boss saka napapadyak ng magkibot balikat lamang ito. Sir Dalton, nandyan ho ba kayo sa loob? Dala ko ho ang malilinis niyong damit, aayusin ko po sana. Agad nanlaki ang mga mata ni Veronica nang makilala ang boses sa labas, boses iyon ng kontrabidang si Mary. Alam niyang lalo lamang lalaki ang usapan tungkol sa kanya kapag nakita siya nito doon kasama si Dalton at higit sa lahat ay nakahubad. Lalo pang nanlaki ang mga mata ni Veronica nang biglang sumagot ang lalaki. Yes, I am in here, come in. Dalton, baliw ka ba? Pinaghalong inis at labis na taranta niyang sabi sa kasinama ng tingin ng lalaki na tinuwanan pa siya bago ng salita. Hide in the bathroom, Veronica. Damn, bakit nga ba hindi niya naisip iyon? Hindi na nag-abala pang sumagot si Veronica at nagmamadaling tumakbo sa CR, saktong pagsara niya ng pinto yun ay siya ang pagpasok sa loob ng silid ni Mary. Agad na palunok ng sariling laway si Veronica nang bago niya tuluyang maisara ang pinto ay nakita niyang pasimpleng itinago ni Dalton ang damit niyang hawak-hawak pa rin ito sa likod. Lalo pa siyang kinabahan nang marinig na magsalita ang timosang katulong. Pasensya na po Sir Dalton mukhang may bisita ho kayo, paenya na po sa istorbo. Am I doomed? Veronica, ang landi kasi. Get out now, she's gone. Sabi ni Dalton mula sa labas ng banyo, sandali pang nakiramdam si Veronica at nanatiling tahimik sa loob. Napatalon pa siya sa gulat sabay napa-atras ng katukin na siya ng boss. Ganoon pa man ay pinili pa rin ni Veronica ang tumahimik sa loob. Mahirap na, she whispered to herself and gasped as the knocks grew even louder. Veronica, open the door. Rinig niyang tawag pa ni Dalton, nang mapagtantong wala na nga doon ang kasamahan niyang katulong ay sa kanya dahan daw ang pinahihit ang Sir Adorian ng pinto ng banyo.
Hindi na nagulat pa si Veronica nang ang naka-Simon na mukha agad ng boss ang bumungad sa kanya. "What's taking you so long to open the damn door, Veronica? Akala ko ng go good time ka lang, malay ko ba kung pagbukas ko ng pinto nasa likod mo pa ang molditang iyon?" Nakangusong sabi ni Veronica, hindi pa nakontento at dahan-dahan pang sumiksik sa tagiliran ni Dalton upang sumilip sa labas. "Jesus, Veronica, I am not gonna sell you, she's gone, she left." Wala namang pakialam na muling nagsumiksik si Veronica sa likod ng pinto ng banyo dahilan upang lalong manggunat ang noo ni Dalton. "Bakita ka ba nagagalit? Nag-iingat lang naman ako Tsaka mahirap nang ang Mary na iyon pa ang makakita sakin dito. Tiyak na pag-iinitan ako nyun lalo, mukha pa namang pinaglihi sa sama ng loob iyon." Nanlalaki ang mga matang sabi ni Veronica sa ka-nipple wrap. "You are hating your workmate Well, she hated me first." Mabilis niyang sagot bago hinanap sa kamay nito ang mga damit niya ngunit nangunot ang kanyang noo nang makitang wala na itong hawak. "Where are my clothes?" she asked. Dalton only shrugged. "Why? You don't need them, besides I think you are now getting used to walking around in front of me naked." Mapaglarong sabi nito bago piyong ngumisi. "Sir, muntik na tayong mahuli, muntik na ring matapos ang magandang trabaho ko bilang personal maid mo. Let's stop playing games here already." Naka-Simon niyang sabi, pakiramdam niya kasi ay hindi pa rin nakaka-move on ang kanyang puso sa kaba. "I almost got a mini heart attack when Mary knocked on your door earlier. Isa pa, I have maybe lost my senses earlier that I played this dangerous game of seduction with. And you're back to your senses now." Nakangisi pa ring putol ni Dalton sa sasabihin niya. How the hell did this man turn into a very flirty and wild being when the last time I checked, he actually looked like a man who seemed to doesn't even know how to smile. Veronica whispered to herself. She bit her lip and tried to look away as her boss moved closer and closer towards her. Bakit rin ba bigla na lamang siyang nakaramdam ng labis na pagkailang dito, gayong kanina naman ay halos ipagdaldulan niya na ang sarili rito. Sa pagkakatanda niya pa ay siya pa ang unang tumutol nang tumigil ito sa ginagawa sa katawan at labi niya kanina. "Sir, I think I need to go now," Veronica said almost a whisper. Dalton only gave her an amused look, the kind of staring that for some reason Veronica finds really sexy. "Thought you wanna go shower?" Kasi naman Sir Dalton, in this room, in my office, in your room and especially inside the shower, call me just Dalton. "Not sir and not Sir Dalton." Seryosong sabi nito, marinamang nakagat ni Veronica ang pag-ibibang labi sa pagbabaka sakaling mapigil niyon ang tumatakas ng ngiti sa kanyang labi. Kung bakit ba naman kasi biglang naging asukal ang kanyang boss. Veronica wouldn't dare to say that she does not like him in his normal state, she liked her boss being grumpy wearing that serious expression of his. In fact, Veronica finds it really appealing. She's lying if she would say that she doesn't like him acting all sweet and playful towards her right now. "Okay, Dalton then," Veronica said almost a whisper. Nakita niya pa ang pagsilay ng isang matamis na ngiti sa labi ni Dalton dahilan upang hindi niya na nakuha pang pigilan ang sariling mapangiti na rin. "Bathroom or not, we need to stop playing now, I need to go back to the kitchen." "Baka hinahanap na nila ako," biglang sabi ni Veronica na nagpasimangot naman sa lalaki. "Who is your boss, Veronica?" he asked making her frown. Confused, Veronica answered. "You are? Why, then they do not care where you were, don't worry about them. I can take care of that." Seryosong sabi ni Dalton, napangiti naman si Veronica sa katumango. "Shower," Dalton whispered seductively. Hindi naman na nakuha pang sumagot ni Veronica, sa halip ay impit na lamang napatili nang bigla siyang buhatin ng boss patungo sa shower room. Hindi mapakali si Veronica habang hininitay si Dalton na makatapos sa pagbibihis. Hindi rin kasi Siva makalabas sa silid nito lalo pa at basang-basa pa ang kanyang buhok mula sa shower. "Dalton, hurry up," utos niya sa amo. Bahagya pa siyang napangiti ng tila nakinig nga si Dalton at mukhang binilisan nga ang pagkilos. For a moment, Veronica felt proud. Saan ka nga ba naman nakakita ng personal maid na inuutusan ng amo?
Why don't you just go through? It's fine, just walk out that door. Nakangusong sabi ni Dalton saka naglakad palapit sa kanya habang isinusuot ang puting sando nito. Veronica smiled at the glimpse of his perfectly in-placed muscles. Kahit yata araw-araw niyang makita iyon ay hindi siya mag-asawa. Quit staring at me. Dalton snapped at her. Veronica only grinned as she bit her lip. I can't stop staring, you look so sexy. Kung nakakapagsalita lamang at nakakakilos ang kanyang konsensya, malamang sa hindi ay binitukan na siya yun dahil sa kalandian niya. I know, but still, quit staring. Nakangising sabi ng kanyang boss, whatever, tapos ka na ba? Yeah, I am done. Let's go downstairs now, I am starving. Sabi nito, muli pang napakagat-labi si Veronica bago umiling. Mauna ka na, tapos bumalik ka rito kapag may tao sa labas. Damn, Veronica, what is going on? What's wrong? What are you being so scared about? People, comrades, baka makita nila akong sabay tayong lumabas. Naiiling na sabi ni Veronica saka napasimangot ng tawanan pa siya ng lalaki. I told you not to worry about them. Hindi naman pwede iyon kahit saang anggulo tingnan, katulong mo pa rin ako dito. Isa pa, mahirap na, mabuti na ang nag-iingat. I don't like negativity in my workplace, especially having people talking behind my back. Seryosong sabi ni Veronica sa kamatamang tinitigan ang kanyang boss. Just quit asking now, and just please go, we are now back to playing the maid and the boss game. Veronica added, then rolled her eyes when Dalton only laughed at her. Just go. Nilang nawala naman ang nagawa ang kanyang amo kung hindi ang sumilip sa labas ng pinto ng silid nito. Seconds later, Dalton turned to her again and smiled. Nobody's outside, who's going out first? Ikaw o ako? He asked. Veronica grinned as she marched her way to the door. Siyempre ako muna, ladies first nga, di ba? Pilya niyang sabi sa katutuloy na sana palabas ngunit hindi pa man ay agad rin siyang natigil nang bigla siya nitong hilahin at isandal sa pader. Not so fast, he whispered, and the next thing she knows he was already kissing her, again. Saan ka galing? Mataray na agad na tanong ni Mary nang pumasok siya sa kusina at nadatna ng mga itong abala sa pag-aayos ng lamesa. Nagtrabaho, alangang natulog. Walang gana niyang sagot sa masungit na kasamahan. Kung bakit ba naman kasi kung umasta ito ay tila dinaig pa si Nanay Tess na siyang mayordoma sa bahay. Pilosopo, kung nagtrabaho ka bakit ka bagong ligo? Eh what do you know? Maybe I cleaned the pool. Hibat balikat at may katarayan niyang sabi. Galing ako sa labas, sa may pool area wala ka doon. Pilit pa ng pakialamerang katrabaho na siya namang lalong nagpinas sa kanya. Oh Mary, will you just mind your own business? Isa pa, we have a completely different jobs, you work all around, and I only work for Sir Dalton. Do you even know what personal maid is? Personal maid kaya pala ang boss mo ang tinatrabaho mo. Sandaling napangiwisel Veronica nang mula sa kung saan ay bigla na lamang sumagi sa kanyang isipan ang bagay na iyon. May pa-Ingles-Ingles ka pang nalalaman, tabi nga. Inis na sabi pa ni Mary saka siya itinulak sa tabi. And for some reason it angers her, pakiramdam ni Veronica ay tila siya bumalik sa dati niyang ugali. Hindi nakatiis na mabilis ring naglakad si Veronica palapit sa babae, saka malakas rin itong itinulak sa tabi para makaganti. Ngunit napalakas yata masyado ang pagtulak niya rito kaya't agad itong natambak. Veronica was then about to speak when she stopped on her track after Dalton entered the kitchen. Masama siya nitong tiningnan, dahil sa inis ay wala sa sariling maging si Dalton ay kanyang inirapan. Tila hindi naman ito iyon ikinatuwa dahil, Go to my office, Veronica. Now, you want to see me? Kagat-labing sabi ni Veronica pagpasok niya pa lamang sa loob ng opisina ni Dalton. Kung hindi lamang kunot na kunot ang noo ng kanyang boss, malamang sa hindi ay nag-assume na siyang namiss siya kaagad nito. Patapos ba naman ang kalandian nila sa kwarto nito kanina, at dahil sa dakilang ASMR siya at hindi niya naman iyon itinatanggi, malamang talaga ay iyon ang agad niyang iisiping dahilan. Kaya lamang kung pagbabasehan ang itsura nito ngayon na halos magdikit na ang makakapagnakilay at manghaba na rin ang nguso ay pinilit na lamang ni Veronica ang magpakabait kahit paano.
Sandaling nangunot ang noo ni Veronica nang manatiling tahimik ang kanyang boss. Masama pa rin ang tingin nito sa kanya kaya binilisan na lamang ni Veronica ang pagkilos. Agad niyang isinara ang pinto saka nagmamadaling lumapit sa masungit na lalaki, baka kasi kapag binigulan niya ay lalo lamang siyang malintikan. Bakit mo po ako pinapunta rito? May pag-uusapan na ba tayo? You really don't know or you are just acting dumb. Agad tumikwas ang kilay ni Veronica sa tono ng kanyang amo. Ganun pa man ay pinilit niya pa ring magpaka-casual. Nanatili siyang nakatayo sa harap ng malaking office table nito at hinintay na paupin siya ngunit wala. I know you saw me push your other maid in the kitchen, and that is probably why you wanted to see me, now, here in your huge, quiet office. She said, her eyes wide, eager to explain her point. Mariing nakagat ni Veronica ang kanyang labi nang matapos na ang halos magdadalawang minuto ay nanatili pa ring tahimik si Dalton. Okay, I am not going to sugarcoat what I did to your maid, I did push her, unintentionally. Pero siya naman ang nauna Gumanti lang ako, masama ba iyon? Tila isang bata niyang sabi, nakuha niya pang ngumoso sa kanapabuntong hininga nang wala pa ring naging sinabi ang boss. Hindi niya tuloy mapigil ang mag-isip ng iba pang dahilan kung bakit nga ba siya nito pinapunta rito, gayong mukha namang wala itong balak na kausapin siya. Have a seat. Sa wakas ay tipid na sabi nito, wala namang naging sagot at tahimik na lamang na sumunod si Veronica. You are right, I saw what you did to your workmate, but I do not care about that so do not get the wrong impression. Walang ganang sabi nito sa kaslay tinapunan ng tila tinatamad na tingin. Wala sa sariling tinaasan naman ito ng kilay ni Veronica. I don't give a damn about your personal life and personal issues, teka nga muna sandali. Kung wala ka naman po palang pakialam doon, bakit mo ako ipinatawag dito at bakit ho parang galit na galit naman kayo? I pushed her, yeah, I did so what? As I said, she did it first. I had to do the same. I can't just stay, am I still okay? Natatarante niyang tanong sa sarili. And what does my ex-expression tells you? Matapang niyang tanong kahit pa ang totoo ay halos manlamig na siya sa kinauupuan, bukod pa roon ay tila nagwawala na rin ang kanyang puso sa lakas ng TK niyon. Halos kapusin siya ng paghinga ng tila lalo pang lumakas ang kabog ng puso ni Veronica sa pinaghalong kaba at excitement na hindi niya malaman kung saan nanggagaling nang sagutin ni Dalton ang kanyang tanong. I can tell that you want me. Well, let's say that what you said is true, do you feel the same way about me? Stupid Veronica, shut the up already. Tahimik na sermon niya sa sarili. Pakiramdam ni Veronica ay halos magsugat na ang kanyang labi sa kanina niya pang mariing pagkagat-kagat doon. Lalo pa nang tila lalong lumalim ang titig sa kanya ni Dalton. His eyes were dark, it almost as if he was watching every inch of her soul. It makes her feel as if it's so much harder to breathe. She was inexperienced, she can play the game of seduction with Dalton Ezekiel Carter, and she can do it even blindfolded. But the question is, how long can she play the game with him? Maybe he was right, maybe she's skating closer and closer to her hell. I am a billionaire, Veronica. Seryosong sabi nito habang malagkit pa rin ang titig sa kanya, bigla naman siyang napaangat ng tingin dahil doon. I know, I am a very wealthy man, a businessman. You are asking if I want you. I want you just like the way I wanted to get my businesses to the top, I want you just like the way I wanted to be on top. And if you are going to ask just how much it annoys me that I want you, yet I couldn't do anything about it. He paused. Veronica gulped as he slowly left his seat and walked closer towards her. Halos lamigin si Veronica sa lamig ng tinig ng lalaki. Danger, Veronica thought. There's just something in his eyes that pulls her in. She couldn't look away no matter how much she tries, not even when he was just inches away from her. I want to bend you over and you hard, so hard until you beg me to stop, Veronica. And just how much it makes me so mad that no matter how much I wanted to do that, I can't touch you. Now tell me. Muling napalunok si Veronica dahil sa mga salita ng lalaki. Hell Veronica, run, just run away.
Sigaw ng kanyang isipan ngunit tila napako na yata siya sa kinauupuan. What have you done to me, Veronica? Quiet about it or she'll think that what she did was just fine and end up doing it over and over. I had to do what I did. Mahaba niyang litanya saka pabagsak na sumandal sa upuan. Lakas loob niya ring sinalubong ang tingin ng kanyang amo saka napanguso ng bigla siya nitong iripan. First of all, I am not mad. This is just my normal face and second of all, you do whatever you need to do. I don't care, huwag lamang kayong magtiyan sa bahay ko. Oh no, don't worry, if I were to murder that Mary the First would take her out, where no one will ever find out. Wala akong balak na gumawa ng krimen dito, ipapulis mo pa sabi ko nga, tatahimik na, agad natutop ni Veronica ang sariling bibig ng sumana naman siya ng tingin ni Dalton. Pwede ho bang magtanong? Tanong ni Veronica, na natili namang tahimik and lalaki at tinaasan lamang siya ng kilay. Iyong totoo, nabitin ka ho ba sa ano natin sa kwarto at sa banyo nyo kanina kaya ang init-init ng ulo nyo ngayon? Puno ng pang-aasar ang tinig na tanong ni Amare, hindi pa siya nakontento at nakuha niya pa itong ngisihan. Ngising agad rin namang nawala ng lalo siyang sama ng tingin ni Dalton, kulang na lamang rin ay magdikit na ang makakapal nitong kilay sa pag-Simongot. Nagtatanong lang ho, kasi okay naman tayo kanina, tapos bigla kang galit ngayon. You even said you aren't mad because of what I did to your other maid. I am sorry, I just can't think of any reason why you are acting all grumpy now. The only thing that I can think of is... Veronica paused and pointed on his crotch. She felt what seemed like an electricity ran through her core when moments later, Dalton smiled dangerously at her. Be careful with your words, Veronica. Because I swear if I choose to do you, you wouldn't be able to walk 4 days. And since you are a goddamn virgin, I wouldn't dare to touch you no matter how much I may want to, so I suggest, do not skate close to the danger zone, you might regret it later. Seryosong sabi nito, kamantik pa siyang mapalunok dahil sa lalim ng tinig ng kanyang boss. She knew the message proves nothing but danger, and she knew very well she should walk away. But for some reason, Veronica finds every word he said more of an invitation than a threat. Wala sa sariling napalunok ng laway si Veronica nang maramdamang tila nanunuyo ang kanyang lalamunan. Bakit ba parang biglang uminit? Hindi nakalampas sa paningin ni Veronica ang pagsilay ng piiyong ngiti sa mga labi ng kanyang boss nang wala sa sarili siyang magpaypay gamit ang kanyang mga kamay. Dalton's smile grew even wider when her eyes shifted to the air conditioner of Dalton's office. Damn, why is it so hot in here all of a sudden? The air conditioner is working fine, Veronica. You're flush. I won't judge if you'll tell me you are already turned on. Seryosong sabi ni Dalton habang prenteng nakaupo sa swivel chair nito at matamang nakatitig sa kanya. Malagkit na titig na hindi niya nakuhang tagalan, mabilis siyang nag-iwas ng tingin sa kamuling na palunok. I know the aircon's working just fine and I am sorry to disappoint you, pero hindi nakaka-turn on ang mga pinagsasabi mo. Are you sure about that? Your expression tells me different thing, Veronica. Dalton said. He didn't even try to hide his naughty smile, and for some reason unknown to her, she finds it even more appealing. Dalton said, his face firm, and Veronica could easily tell that her boss isn't on the right mood today. Po, ano pong 2 months? Magdalawang buwan ka nang nagtatrabaho rito pero hindi mo pa rin makuhang magising ng maaga katulad ng iba pang mga nagtatrabaho rito. Cards on the table, Veronica. Can you really do your job here or not? Because if you can't, just tell me now so I can find someone who can. Mahabang sermon nito sa kanya. Seryosong seryoso pa rin ang mukha nito habang masama ang tingin sa kanya na para bang handa na siyang lumunin ng anumang oras. So sorry po, kaya ko naman talaga ang trabaho rito tsaka nagigising naman ako ng maaga Ngayon lang naman ako na late ng ganito ulit because I wasn't able to sleep early last night, but if you think that I am unfit for the job, then sure Sir Dalton, you can fire me. Matapang niyang sagot sa kapilit nakipagtitigan sa boss. Ano ba naman kasi ang nakain nito at ganito kisingit, kay aga-aga? And what did she just say?
You can fire me? Stupid, Veronica. Ang Dalton Ezekiel Carter na ito pa talaga ang hinamon mo. What do you think will happen to you if ever he really fired you? Tila isang timang na sermon niya sa sarili saka nag-iwas ng tingin sa naka-Simon Got ng boss. You can't cook, can't do the laundry, can't even hold a broom and properly sweep the floor, Nanay Tess said. She already lost count of how many plates and glasses you break every time you wash the dishes. So yeah, I do not think you are unfit for the job. I know that you are unfit for the job and I don't see why I shouldn't fire you. Mahabang litanya nito, seryosong-seryoso pa rin ang mukha habang mataman siyang tinatitigan. Pilit namang itinago ni Veronica ang kabang panandaliang sumikop sa kanyang sistema. What is she going to do if the guy really did fire her? She could always look for a new job way better than being a maid. Maybe she could try to be an assistant or call center agent, but she's a fool to think that she would be able to find an easy job that pays more than Dalton Ezekiel Carter could pay. This job is perfect. Plus he was the most gorgeous and geeky boss she'll ever have minus the fact that she was attracted to him. Wait, she's attracted to him. No way. Wala sa sarili niyang sabi na sinamahan pa ng sunod-sunod na pag-iling. Naging dahilan naman iyon ng lalong pagsalubong ng makakapal na kilay ng masungit niyang boss. No way. Who are you to decide? No, hindi iyon ang sinasabi ko. I mean I do not want you to fire me and I didn't mean to say, no way, and I didn't mean to say no way to what you just said. I was actually thinking about different things. Kagat labi niyang sabi sabay na pakamot ng batok lalo nang taasan siya ng kilay ng lalaki. Seriously, gosh, what the hell is happening to me, seriously? Naguguluhan niyang tanong sa sarili habang pilit na sinasalubong ang malagkit na titig ng kanyang boss. Nagbago na ang isip ko, I no longer care if you are late, I do not care if spend your whole damn night thinking, as long as I was the one who's running in your mind. He said, his eyes burning which sent her what seemed like a type of warning Veronica refused to consider. Ano? Wala sa sarili niyang tanong saka napalunok ng lalo pang humakbang palapit ang lalaki. I don't want you to think about anyone else. Wala akong pakialam kung malate ka ng gising at malate ng report sa trabaho. You are my personal maid and you only work for me. I won't mind whether you are early or not, only if I was the one you are thinking about. Wala pa ring reaksyon na sabi nito. Tila naumid naman ang dila ni Veronica at muli na lamang na napatanga rito. She wanted to ask why, she wanted to demand for a good reason why he said that. But for some reason, she couldn't. She almost lost it when moments later, he smiled his sweetest smile at her. Third, fix yourself. You are coming with me, Veronica.